Hello po, good morning po sa lahat. Magbatihan po muna tayo ng magandang umaga at magandang ngiti sa ating mga katabi. Tapos, tayo po tayo. Let's just read a passage po sa ating pong pag-aaralan po for today from Exodus chapter 13. So basahin lang po natin yung verses 17 hanggang verse 22. Exodus chapter 13 verses 17 to 22. I'm reading po using the ESV version. It says, "When Pharaoh let the people go, God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, 'Lest the people change their minds when they see war and return to Egypt.' But God led the people around by the way of the wilderness towards the Red Sea. And the people of Israel went up out of the land of Egypt, equipped for battle." Verse 19, "Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the son of Israel solemnly swear, saying, 'God will surely visit you, and you shall carry up my bones with you from here.' And they moved on from Sukkot and encamped at Etam on the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they may travel by day and by night." And last verse, "The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people." These are the words of the Lord. Manalangin po tayo. Lord, we thank you, Lord God, for your word that is, Lord, Sunday after Sunday, it is proclaimed, Lord God, in our church, Panginoon. This is your will for us, Lord God, na makapakinig po because faith comes from hearing, continually hearing your word. Lord, we're praying, Lord God. We acknowledge, apart from the work of the Holy Spirit in our life, we cannot never understand your word. That's why, Lord, we're asking you, Lord God, may just illuminate your word to us. That, Lord, whatever the things that you're teaching to us today through this chapter, Panginoon, yun po yung mailagay po sa puso po namin. At makita po namin, ikaw ay dakila at tapat, Lord God, at pinakita mo po ito dahil sa ginawa po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, ikaw po ang manguna sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makapuna po tayo. Tapos, so, ang title po ng ating pag-uusapan po is, I entitled this, "The God of the New Creation." So pag-usapan po natin, bakit po siya the God of the new creation. So doon lang po tayo sa Exodus chapter 13 and we'll go from one verse to another verse. Mayroon lang po akong dalawang main point para po sa pag-aaral po natin today, but doon po sa mga two main points natin, may mga sub-points po tayong pag-uusapan. Una po, it's about instruction for a new nation. So sa verses 1 hanggang verse 16, mababasa po natin, meron pong instruction si Lord para po sa bayan ng Israel. Ano po ba nangyari dito sa panahon po na ito? Ito na po yung pagkakataon na malapit na po silang tumawid sa Red Sea. And then nangyari po, bago po mangyari yung pagtawid nila sa Red Sea, nagbigay po si Lord ng instruction kay Moses, at si Moses po, kailangan niya pong sabihin ito sa mga Israelita. Basahin po muna natin yung verse 1 to 2, kasi ang unang point po natin is offering the firstborn to God. Yung una pong instruction po ni Lord kay Moses, sabihin po sa mga Israelites na yung mga firstborn, yung mga panganay, dapat itong i-consecrate before the Lord. So verses 1 and 2, mababasa po natin dyan, sabi dito, "The Lord said to Moses, 'Consecrate to me all the firstborn. Whatever is the first to open the womb among the people of Israel, both of man and of beast, is mine.'" Sabi po dyan, i-consecrate daw po yung mga firstborn. Sino po dito ang mga panganay? Ako po panganay. Yan. So, sino po bang pinakamabait na anak? Panganay po. Oh, bias. So, yung mga panganay daw po, they need to be consecrated, whether it's man or beast, dapat daw po i-consecrate before the Lord. Yung Hebrew meaning po ng word na consecrate is to be set apart. Sabihin po, set apart from isang lugar, nilagay ka sa ibang lugar. Baga, you are set apart for specific purposes. Pero ang mas malalim pa po na to, na sa pag-aaral po, it's about, yung consecrate dito is, you need to consider the firstborn as belonging to God. Yung mga firstborn, ang sabi dito, it belong to God. So, nag-set apart po siya. Sa Numbers po, mababasa rin po natin yung sinabi ni Lord, i-remind po ni Lord si Moses about po sa reality po na ito. Numbers 3 verse 13, sabi po dyan, "For all the firstborn are mine.
On the day that I struck down all the firstborn in the land of Egypt, I consecrated for my own all the firstborn in Israel, both of man and of beast. At ang sabi niya, they shall be mine, I am the Lord. So dito po sa dalawang verses po na binasa natin, may specific instruction po talaga si Lord. Bago pa po sila tumawid ng Red Sea, at even nung panahon po sa Numbers, I believe nagsa-start na po ito yung nagbi-build up na po ng mga Levites na magsaserve po sa tabernacle. So, even po nung panahon na ito, sinasabi po ng Diyos na yung mga firstborn, it should be consecrated, it should be set apart for me because they are belonging to me. So, pag-usapan po natin, Brother John, bakit ba dinedeclare ng Lord na yung mga firstborn, i-consecrate sa Kanya? Ano ba yung ibig sabihin nito? Una po, because Israel was God's firstborn. Mababasa po natin yan sa previous verses bago po sila umalis po sa Egypt. Nung panahon po na si Lord, pinapunta po si Moses, ang sabi po ng Lord kay Moses, ito yung sabihin mo kay Pharaoh sa verse 22 to 23 ng chapter 4. Sabi niya, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son. And I say to you, let my son go, that he may serve me. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son. At nangyari po ito. So chapter 4 po yung pinag-uusapan natin. Nasa chapter 12 po natin nakita yung death yung last plague, saan namatay po yung mga panganay na anak ng mga Egyptians. Dahil po si Pharaoh ayaw palayain po yung mga firstborn, yung firstborn ng Diyos, which is ang Israel, ang ginawa po ng Diyos, pinatay po ng Diyos ang lahat po ng mga firstborn ng mga Egyptians. So, ang reason po, bakit po sabi ng Diyos kay Moses, pagkaalis nyo ng Egypt, ang una nyong gawin, you consecrate, you set apart yung mga panganay nyo sa akin. Whether ito'y mga hayop or whether ito'y mga tao, you need to set apart the firstborn. Para po maunawaan po natin ito, pag-usapan po natin, ano po ba yung Jewish concept when it comes to the firstborn? Kasi iba po ito sa Pilipinas. Sa ating po pagpanganay, di ba? Ang culture po natin is, itong panganay kong anak, kailangan makapagtapos to kasi siya ang aahon sa pangarap namin. Siya magpapaaral sa mga kapatid niya. Siya ang tutulong sa amin para i-provide ang mga nangyari sa pamilya. Tama po ba? Ako po bilang panganay, na-build ako doon sa ganung culture na, kaya ako kailangan makatapos ng pag-aaral kasi kailangan ko pag-aralin yung mga nakababata kong kapatid. Gusto ko pong gawin yon. Pero in the culture po natin, yun po talaga yung nakikita natin. And we thank the Lord, palakpakan po natin yung mga panganay na nagsusupport sa mga kapatid. Praise God po sa life nyo. Pero sa Jewish po, iba po yung concept po nila. When it comes to firstborn, ibig sabihin po doon, they receive a double portion of the inheritance. Pag ikaw ay panganay, papamanahan ka ng double portion of the inheritance. Pangalawa po, you are considered favored one of God. Sa Jewish concept po, kapag po ikaw ay nasa firstborn, you are considered the favored one of God. Pero take note po, Israel is not God's one and only son. Isa lang po yung anak po ng Diyos. Alam po natin to, ang Panginoong Jesus. But Israel, katulad po natin, we are adopted as God's special son. Lahat po tayo, inampun lang po ng Diyos. So, huwag na sabihin na, sana Israel ako. Kasi para ako yung firstborn, kasama ako sa firstborn ng Panginoon. Actually po, lahat po tayo, even Israel, habag at grasya lang po ng Lord kung bakit pinili po sila. Kaya kahit po gentle tayo, because we are saved by the grace of God, by the sight of God, tayo po ay niligtas niya dahil po sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Katulad po ng Diyos, ang Diyos po, pinili niya po si Jacob, pero po ang firstborn talaga ay si Esau. Di ba po? So makikita natin dito na ang Diyos po talaga, may pinipili siya, may tinatawag pong doctrine of election, sinet apart, kinonsecrate po, may mga kinonsecrate po ang Diyos para po sa Kanya. Sa Jewish concept din po, yung pagiging firstborn po mga kapatid, hindi po ibig sabihin to, yun nga, being one and only son. It means, God's son, because of Israel, favored by God and chosen to be special people, by Jewish definition, Israel was God's chosen firstborn son. So to summarize po, yung Israel po is firstborn son ng Panginoon. Yun po yung deklarasyon niya. Pero in terms of our salvation, we are just saved by grace through faith in Christ alone. Kaya po walang inggitan. Ako po nung bago akong Christian, parang naiinggit ako, sana nabuhay ako sa panahon nila Matthew at ako'y Israelita din.
Pero naisip ko, wala palang burger nung panahon na yun. So, di ba, minsan kapag bago kang Christian, parang may nakikita mo yung Jewish, sana kasama ako sa lahi ni Abraham. Pero alam po natin, we are children of Abraham because of our Lord Jesus Christ. So wala pong pinagkaiba. Meron lang po talagang, in a sense, talaga pong pinili po ng Diyos ang bayan ng Israel para maging kanya, from Israel, doon po kinuha, doon po pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo pong nanampalataya sa Kanya, nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. So una po, bakit po gusto ng Diyos i-consecrate yung mga firstborn ng Israelita? Because Israel was God's firstborn. Pangalawa po, because the firstborn was thought to be the best, and the best should always be given to God. Sa kanila pong concept, yung mga firstborn po, it should consider the best and should always be given to God. Alam po natin to. Sinasabi po ng Bible that we work heartily for the Lord and not for men. Naalala niyo po si Cain na hindi naman po, gusto po ng Lord na nag-offer siya, pero ang binigay po ni Cain, yung tira-tira na mga bagay po para sa Diyos. So move po tayo. Pangatlo po, at which is nandito po sa ating pinag-aaralan, it's also a reminder to all generations when God redeemed Israel, His firstborn from Egypt. Punta po tayo sa verse 14 to 16. Samahan niyo po ang mga kapatid sa verses 14 to 16. Basahin po natin. Sabi po dito, "And when in time to come your son asks you, what does it mean?" Ano bang ibig sabihin nito? Sabi ng anak nila, ano ba ibig sabihin nito, tay? Ano ba ibig sabihin to, nay? "You shall say to him, by a strong hand, the Lord brought us out of Egypt from the house of slavery." Verse 15, "For when Pharaoh stubbornly refused to let us go, the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of animals. Therefore, I sacrifice to the Lord all the males that first opened the womb, but all the firstborn of my sons I redeem." And last verse, "It shall be as a mark on your hand, or frontless between your eyes, for by a strong hand the Lord brought us out from Egypt." So sinasabi po ng Diyos dito sa verse po natin, kaya dapat itong mangyari, itong i-consecrate yung firstborn, pag nagtanong yung mga anak, tay, bakit yung si kuya kinonsecrate before the Lord? Pangalawa kong anak, hindi nyo ba ako favorite? Bakit ako yung bunso ha? Di ba dapat ako i-consecrate? Hindi po yung tungkol sa rank nila, kundi ano yung inuutos po ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, ito ay remembrance kung paano ang mighty hand ko, akong Diyos na lumikha ng lahat, kung paano ko inalis kayo mula sa pagkaalipin sa Egypt dahil dito sa pag-aalipin sa inyo ni Pharaoh at ng mga Egyptians. Tapos sabi po dyan, so kinuwento ng ito sabi ng Diyos, ito yung ikukwento nyo. Sabi nyo sa mga anak nyo, when Pharaoh stubbornly refused to let us go, pinatay ng Lord lahat ng firstborn son. This is the 10th plague po. Tapos sabi niya po, "I sacrifice to the Lord all the males that first opened the womb, but all the firstborn of my sons I redeem." Habang binabasa ko po ito, naalala ko po talaga, as part of the children's ministry, napakahalaga po talaga, we point them to Christ. Kasi dito pa lang po, di ba, nakita natin, ang sabi po ni Lord, ang instruction niya sa new nation of Israel, huwag niyong kalimutan sabihin sa mga anak niyo, kung paano ko kayo niligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So pinapakita po talaga that we should really, wala pa po akong anak, but napakalapit po namin sa mga bata dahil sa children's ministry, that whenever we are seeing them, na Lord, prayer lagi naming mag-asawa, Lord, hindi namin alam paano lalaki itong mga batang ito, but can you just allow the Holy Spirit to work in their life? And every gospel na mapapakinggan nila, magbunga ito, at eventually, they will surrender their life to Jesus. Yun po yung personal prayer namin. Hindi man po namin, bago man ito, yung mga dasma po namin kids na tinuturuan, or even po itong mga children's ministry, yung mga bata po sa children's ministry, hindi naman po namin anak. We are really seeing them as souls. Kami pong mga Sunday school teachers, we are praying for them. Sabi namin, Lord, tulungan mo lang kami na i-point sila kay Jesus. Because mamamatay kami. Pero alam namin, itong next generation, if they know Jesus, sila po ay magpapatuloy at makikita nila importansya ng relasyon po sa Diyos. Kaya makikita po natin dito, instruction po ni Lord na hindi lang nyo is-consecrate yung firstborn. I-explain nyo din sa mga anak nyo, bakit natin to ginagawa? Bakit ito in-instruct ng Panginoon? It's a reminder kung paano po niligtas ng Diyos ang mga Israelita. So sabi po rin po dito, verse 16, "It shall be as mark on your head,
or on frontlets between your eyes, for by a strong hand, the Lord brought us out of Egypt. Sabi po ni W.H. Griffith Thomas, isa pong, sumulat po siya ng libro, dun po sa book niyang Through the Pentateuch, sabi niya, Israel had been saved through the destruction of Egypt's firstborn. And now, they were required to dedicate their own firstborn as a constant memorial of their deliverance. Sinamaris niya po yung instruction ng Panginoon na you need to consecrate, set apart your firstborn because this is a memorial kung paano pinalaya ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin ng mga taga-Ehipto. So, share ko lang po ito. Mababasa niyo sa verse 16, sabi doon, put a mark on your hand and frontlets between your eyes. So, may tinatawag po yung mga Jewish na phylacteries. Yung phylacteries po, iyan po yung nandito sa kanilang, may box po dito, tinali po nila dyan sa noon nila, tapos po, meron din po sila ditong mga straps sa hands nila. Galing po yan sa verse po na ito. It should be a mark on your hand or frontlet between your eyes. For by a strong hand, the Lord brought us out of Egypt. Sinusuot po nila yan in their tradition as a reminder na ito po ay, ito yung inuutos ng Diyos. Ito po yung, mali po ko. Ito po yung kagustuhan ng Diyos. Let me correct myself po. Hindi po inutos ng Diyos na gawin po nila ito. Sila po yung nagpili na gawin nila ito kasi ang tingin nila, ito yung tutulong sa kanila para maalala nila yung deliverance nila from Egypt. But the Word of God says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi po, pagdating po sa New Testament, yung mga nagsusuot po nito, and most of the time, they are the Pharisees, I believe Sadducees din po, is may mga ganto, at tinitingnan nila na ito yung self-righteous sila kasi may ginagawa silang ganto. Kaya si Jesus po, kinondemn niya yung paggawa nila ng mga ganto kasi akala nila, porkit may mga phylacteries kayo, nakasunod na kayo sa Lord. At we can relate on that, mga kapatid. Habang binabasa nga ito pinag-usapan, parang guilty ako dito. Naalala ko nung mga panahon na bagong Christian, feeling ko kapag naka-worship generation akong shirt, napaka-Christian ko, napaka-banal ko. At may mga verses kang suot-suot, o kaya yung profile picture mo or yung wallpaper mo sa laptop, it's about God, it's about memory verse. Parang, ang lapit ko sa Lord. But actually po, tinatawag po tayong saints. At yung saints po, hindi mo kailangang mamatay at maghimala para tawagin kang saints. Because saints are people set apart by God. So in terms of consecration, mga kapatid, tayo po mga Christian, by the grace of God, we are set apart for God and considered belonging to God. Tayo po, hindi man po tayo firstborn lahat. May mga bunso, hindi rin po tayo Israelites, pero lahat po tayo, by the grace of God, kinonsider po tayo ng Diyos that we belong to Him. Kaya po kanina, nung nag-worship tayo na, salamat Panginoon, di ba, mula pa sa, hindi pa niya tayo kilala, pinili niya tayo, yung grace unmeasured, di ba, na before the foundation of the world, tayo po ay pinili ng Diyos. So that's why when we ask, Brother John, kailan ba ako pinili ng Diyos mapasa Kanya? Ang sagot po, even before the foundation of the world. Paano po natin maunawaan? Hindi ko po yun ma-imagine. Kanina po yung lyrics doon na, Panginoon, dakilat kat tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Hindi pa ako kakanta. Parang nagagano si Pastor. Ako ay ganito. So, isipin niyo po yun, no? Alam ng Diyos yung mangyayari po sa atin bago tayo makalapit sa Kanya. Alam ng Diyos yung pagre-rebelde natin. Alam ng Diyos yung hindi tayo susunod sa Kanya. Alam ng Diyos na magbibisyo tayo. Alam ng Diyos na imamak natin yung ibang mga Christians. Alam ng Diyos yung mga gagawin natin bago niya tayo katagpuin at makilala niya. Pero ang sabi po ng Biblia, God chose us in Him before the foundation of the world. I cannot imagine that. I cannot understand that. But I need to believe that. The Lord, pinili mo ko before the foundation of the world. You consecrated me. You set me apart. You own me. I now belong to you even before the foundation of the world. At ang sabi dito, ang reason po ng Lord that we should be holy and blameless before Him. Pinili po tayo ng Lord, di po para maging tanyag po tayo.
Hindi po tayo pinili ng Lord para maging sikat tayo at maging righteous tayo, yung pinaka-righteous, patayuan tayo ng monumentos dahil sa sobrang bait natin. Sabi po dyan, we should be holy and blameless before Him. Makita po natin na pinili tayo ng Lord, ibig sabihin po, magdala dapat po ito sa kababaang loob na, Lord, hindi ko deserve na pinili mo ko. Pero Lord, thank you, pinili mo ako. Hindi yung, buti na lang Lord, pinili mo ako. Yung kapitbahay ko, thank you Lord, hindi mo pinili. Sama na ugali nun eh. Di po ganon, napakasama po ng puso natin, ganon iniisip po natin. Lahat po ng mga ginagawa po natin, ito po yung grace lang ng Lord. Kung may pagkakataon po, kami po ni Mrs. may nadadaanan na umaga pa lang nagre-red horse na. Sinakakita ng ganon sa kapitbahay. Tapos isipin mo, grabe umaga pa lang nagre-red horse na sila. But as we contemplate on this, sinasabi lang namin, alam mo Labs, no, ang bait ng Lord. Kasi kung hindi niya tayo inabot, tayo yun eh. Pero tingin ko, hindi red horse, baka generoso. Liberal na ba? Pero, kidding aside, isipin niyo mga kapatid, no? Napakabait po ng Lord. Na pinili niya po tayo bago pa po likain ng mundo. Ito po yung sabi po ni Pedro, 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen race. Hindi po tayo Israelites, but because of the grace of God, because we are also saved, the Gentiles are saved, we are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, the church, a people for His own possession. At kung pagpilit po sa atin ng Lord, may human responsibility. God is sovereign sa pagpili niya sa atin. Kung pinili ka po ng Lord, hindi mawawala yung pagpili ng Lord sa'yo. Maring lumayo ka pa ng dalian, maring lumayo ka dati, bumabalik ka ngayon, hindi po nagbago na pinili ka ng Diyos. Yung kaligtasan po, hindi nawawala. Na okay, ligtas ako ngayon, next time hindi na ako ligtas, nagkasala ko, wala na yung kaligtasan. Hindi po siya debit at credit. Hindi po ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, once God decided to save you, He saved you. And He decided to save you even before the foundation of the world. What a faithful God. At ang sabi niya, this is the human responsibility. Because God saved us, chose us, we are now owned by God because of Jesus Christ. Ang sabi niya, proclaim His excellence. I-proclaim daw po natin yung excellence niya who called you out of darkness into His marvelous light. One way or another, para tayo mga Israelita, tayo po'y mga alipin din. Hindi po ng Ehipto, pero lahat po tayo naging alipin ng kasalanan. At nung inalis po tayo ng Lord from darkness to light, ang gusto po ng Lord, because He is sovereign, iproklama natin paano po tayo pinalaya po ng Lord. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. John 15 verse 9, sabi po dyan, if you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Sabihin nga po natin, I am not of the world. Yan po yung tayo. Kung feeling po natin, ang kagustuhan po ng Lord, ma-acquire natin lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kapag nangyari po yun, provision po yun ng Lord. We thank God for that. Pero, ang katotohanan po as Christians, we're not citizens of this world. We are citizens of heaven. Yung biro nga po na, pag nag-rapture, sa'yo na lahat ng mga kotse, ng mga puntahan mo lahat ng SM, kunin mo lahat ng mga gusto mong kunin, sa'yo na yan. Basta gusto namin, nandun kami, kasama ng Lord sa kalangitan. Dahil lahat po tayo mamamatay or dadating po ang Panginoon at ang pinakamahalaga pong maunawaan natin, God chose us not to be part of the world at ang sabi dyan, take note, because you are no longer part of the world will hate you. If you are a new convert, sabihin, susuko mo lang yung buhay mo kay Lord, expect that not everyone will be pleased of your decision to surrender your life to Jesus. Hindi po mangyari yun. Hindi po makakarinig po tayo ng mga pa-born again pa, ganto naman. Makakarinig po tayo niyan. Kaya, Jesus kayo, ganto. So, meron pong dalawang side po yon. Maaring, the Lord is teaching us na, maaring hindi tayo nagiging magandang patotoo sa mga kapitbahay, kamag-anak, or on the other side, it can also be a valid persecution. Kasi po, sabi po ni Jesus, in this world, you will have tribulation. Sabi niya rin po, sa mundo pong ito mga kapatid, pag naging Christian po tayo, hindi tayo mamahalin ng mundo. Kasi sabi po dyan, if the world love you, you are owned by the world. Kung mahal ka ng mundo, lahat ng ginagawa mo, approve ng mundo, dahil hindi mo ginagawa yung kalooban ng Lord, maybe, as the Bible is very clear,
you do not belong to Jesus. You belong to the world. Sabi po yun ng Bible. Hindi po ako nagsabi nun. Si Jesus po mismo nagsabi niya, the world will love you as its own, but because you are not of the world, sabi niya, pero anak, hindi ka na sa mundong ito eh. I chose you, I consecrate you, I set you apart. You belong to me na. Kaya kapag po yung mundo, hinahatak tayong bumalik sa Kanya, ang sabihin lang natin, no, I do not belong to you. I belong to Jesus. We are the firstborn. We are chosen before the foundation of the world. We were not delivered from slavery from Egypt, just like the Israelites was delivered, but all of us may common po tayo. We are set apart for God and we belong to God. Pero ito po yung mabuting balita. We belong to God not because of our own effort. We belong to God because of our Lord and Savior, Jesus Christ. Titus 2 verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and purify for us a people for His own possession who were zealous for good works. Ano pong ginawa ng Lord? He redeemed us. Tayo po'y pinili po ng Diyos at ginawa niya po, pinadala niya po, nag-iisa niyang anak na si Jesus para po tayo mga makasalanan, tayo po'y i-purify niya, alisin niya po sa pagiging makasalanan, i-sanctify niya, baguhin niya po, at i-own niya. At meron daw pong ebidensya, yung mga tao po talaga na kay Kristo. Ito po yon. They are zealous for good works. Ano po yung zealous? Kapag yung mister mo tumingin sa iba, meron lang po. So, yung zealous sabihin, you are passionate, Lord. I am Christ's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Gagawin ko ito, maglilingkod ako sa iyo, magbibigay ako ng tithes and offering, magsasabit ako sa mga leaders, magbabasa ako ng Bible, mag-evangelize ako, magpipreach ako ng gospel. I am zealous for this. At ang inspirasyon ko, hindi para maligtas ako. Ang inspirasyon ko, dahil niligtas ako ng iyong nag-iisang anak na si Jesus. Yun po yung sinasabi dito. As the Lord set us apart, nakikitaan po tayo ng ebidensya ng pagliligtas po ni Kristo sa buhay natin because God chose us out of the world. Kailan po? Before the foundation of the world. To be Him. To be with Him. So patuloy po tayo. So sabi po dito is about the firstborn. Pangalawa po, it's about the feast of unleavened bread. So naunawaan po natin sa una po nating point about the instruction of the Lord to the Israelites na meron pong firstborn. Na yung mga firstborn po, i-consecrate po sa Kanya. And we understand that we are also belonging to God because of our Lord Jesus Christ. We can relate to them. The feast of unleavened bread naman po, tinuturo ito sa verses 3 hanggang verse 10. So sabi po dito, sa verse 3 to 10, di na po natin babasahin, pero bago po ito, balikan po muna natin yung verse bago po sila umalis. So Exodus 12:37 to 38. So tingin po tayo sa Bible or tingin po kayo dito? Meron po ditong mahalaga pong maunawaan natin. Sabi po dito, the people of Israel journeyed from Ramesses to Sukkot, about 600,000 men on foot. Dami po nila. 600,000 na lalaki yung umalis, besides women and children. Kung may asawa po yung 6,000, ibig sabihin po, mga 1.2 million yung umalis. Tama po ba yung math ko? Mga ganun, tama? Tapos yung mga anak pa nila, kung may anak din yon, kahit isa man lang, ang dami po talagang umalis sa Egypt. Ganito po karami yung inaalipin ng mga Egyptians. Grabe po. Tapos sabi po dito, a mixed multitude, sabi ni Pastor, na napag-aralan natin from the word na may mga sumamang mga Egyptians or iba pang mga foreigners sa kanila. At sabi po sa verse 39, and they baked unleavened cakes of the dough. So bakit daw po? Bakit unleavened cakes yung dinala nila? Sabi dito, the unleavened cakes of the dough, for it was not leavened because they were thrust out of Egypt and could not wait. Ganito po kasi nangyari. Pinapalayas na sila. Baka mamatay kaming lahat. Lumayas na kayo. Tapos, syempre, alam naman sabihin nila, oh, tignan mo nga anak kung luto na yung binibake kong tinapay dyan. Syempre, iwan na nila yung binibake nila. Kinuha nila yung mga unleavened cake at umalis po sila sa Ehipto. At wala na po silang nadala pa na baked na leavened na cake. Pag binasa po natin ito, masabi natin na, okay, kaya pala sila merong unleavened bread kasi wala na silang time. But actually, this is the sovereign will of the Lord. Exodus 12 po ito, di ba? Verse 39. Sa Exodus 12 verse 17, ito po yung sabi ng Panginoon, celebrate this festival of unleavened bread. Bakit daw po? For it will remind you that I brought your forces out of the land of Egypt on this very day.
This festival will be a permanent law for you. Celebrate this day from generation to generation. Wala po kung sobrang specific na study about this festival, kaya hindi ko po i-share po ito. Kung may question po kayo, hindi po ako yung best person, si Pastor Jeff po. Pero dito po is the Festival of Unleavened Bread. Ano po yung nangyari dito? Bago po yung umalis sila, inutos na talaga ng Diyos. Nang isa-celebrate yung festival, hindi festival ng leavened bread. Kung di isa-celebrate nyo is Festival of Unleavened Bread. Kaya pag binalikan natin, nagmadali sila. Kaya ang unleavened yung dala nila. But actually, kalooban po ng Lord na unleavened bread yung dali nila. Pag-usapan po natin, ano bang symbolism, Brother Jom, ng unleavened bread? Ang symbolism po nito, ito po yan, sample po ng unleavened bread, yung walang pampaalsa. It's a symbolism of self-denial and repentance before the Lord. Yung unleavened bread po, ang symbolism nito is denial, self-denial, and repentance before the Lord. Ano pong naalala nyo? Yung sabi po ni Jesus, if anyone who wants to come after me, let him deny himself, carry up his cross daily, and follow me. That is a Christian life. A Christian who really converted and surrendered their life to Christ, or the Lord reached out to them and the Lord regenerated their hearts at inabot ng Lord, binigyan ng grace and mercy, nakapakinig ng mabuting balita ni Kristo, may nag-share sa kanya ng gospel, nag-respond sa gospel by faith na binigay ng Panginoon, magdadala po sa atin ito to die to ourselves every day. It's our daily struggle. Mas madali pong mabuhay para sa ating sarili. Tama po, mali. Madali po yon. Nasundin natin yung gusto natin. But because the Lord set us apart, we are now belonging to God. Ang gusto po ng Lord, makita po natin yung kahalagahan that we deny ourselves because we belong to God. Isa pa pong reason ng unleavened bread, it also means repentance. Wala pong totoong lumapit kay Kristo na nag-surrender ng life to Christ na walang kasamang pagsisisi ng kasalanan. Dati pa sabi, Lord, I accept you in my life, but I will not repent of my sin. Hindi po yung totoong kaligtasan. Sinasabi po sa atin na dapat po, if we are really in faith, kung totoong meron tayong relasyon kay Kristo, hindi po parte ng relihiyon, relasyon po kay Kristo, we deny ourselves, and ito pong denying ourselves, grace pa rin po ito ng Lord. Hindi po natin kayang i-deny yung self natin through our own effort. Grace pa rin ito ng Lord. Kailangan yung grace ng Lord, yung mercy ng Lord, umabot sa puso natin, and we choose, Lord, I deny myself of all my rights because I now belong to you. Ang naalala ko po dito, Galatians chapter 2 verse 20. Ang sabi po doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. This life that I now live in body, I live by faith in the Son of God who loved me. And how God loves us, He gave Himself up for us. Patay na po yung dating Jom, patay na po yung dating Kuya Alan, patay na yung dating Nika, patay yung dating Edward, patay na po tayo lahat actually sa sarili natin. But we are now alive in Christ. And the Christ is now living in us. Ito po yung nakakatakot kung patay pa rin po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil hindi po natin sinusuko ang buhay natin kay Kristo. Sitting here every Sunday will not save you. Sitting here every Sunday will not save you. Kahit gaano pa kataas yung pag-angat mo ng kamay mo as you worship the Lord, it will not save you. You need to surrender your life to Jesus. And you need to repent of your sin. Come to Him. At ang sabi niya, I will forgive your sins and cleanse you from all your unrighteousness. Di pa po huli ang lahat. Every time po nagigising tayo, it's really a blessing because God is patiently telling us, you need to repent of your sin and come to me. And I promise, by my grace, I will forgive your sins and I will lead you to righteousness. So sabi po dito, yung appetite po nila sa Egypt, patuloy po tayo. Bakit po unleavened bread? Kasi po, yung appetite nila, pinapakita ng Diyos na yung mga riches sa Egypt, yung mga appetite nyo sa Egypt, gusto-gusto nyo mga bagay doon sa Egypt, that is your old life. Dapat na kayong umalis sa Egypt, hindi lang physically, but you need to leave Egypt in the spiritual sense na lumapit kayo sa akin. Hindi na Egypt dapat ang master nyo, hindi na si Pharaoh, kundi ako na dapat ang paglingkuran nyo. Nangyari po ito sa mga Pharisees.
Nangyari po sa kanila, ang plano po ng Lord sa kanila, they serve the Lord and live for God. Hindi tungkol sa kanilang self-righteousness, but they did not do this. And I thank the Lord na sinulat ng mga apostol yung mga pariseyo kung ano yung ugali nila. Because pinapakita ng Diyos, ang ganda nga ng binasa ni Brother Epoy, hindi po kami nag-usap, yung binasa niya yon. Sabi ko, Lord, ang galing talaga ng Word of God and how you orchestrate the worship service. Because the message of the song, even yung message ng exhortation ni Brother Epoy, may kinalaman po sa pinag-uusapan natin. It's the work of the Holy Spirit. Sinabi po doon na, mga kapatid, wag nating gayahin yung mga Pharisee. Di ba meron silang, mahilig sila sa leavened bread in a way. Mahilig silang magpakita yung mga self-righteousness nila, na ganto kami, ganto kami, ganto kami. Pag ganun po yung sinasabi lagi natin, buti na lang ganto ako. Ganto kasi ako eh. Ang galing ko talaga, ganto ako. Pag ganun po yung bukang bibig natin, we're not understanding the grace of God. Ang grace po ng Lord, Lord, grace mo lang ito lahat. Wala ako dito, Lord. Wala nga ako ng mga bagay na to kung hindi mo kinahabagan. Kaya itong mga meron po tayo mga kapatid, ito po'y dahil binago po tayo ng Panginoon. Kaya alam po yung title po ng ating pag-aaralan, The God of the New Creations. Hindi lang po yun yung Israel. We are new creation. 1 Corinthians 15, 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. If you are in Christ, mga kapatid, if we are in Christ, I thank God I am in Christ by the merit of Jesus Christ. I am now a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Hindi po ibig sabihin nito, perfect na po tayo. May tinatawag po tayong sanctification. Habang nandito po tayo sa mundong ito, pinapabanal po tayo ng Panginoon. Ginagamit niya po lahat ng mga nangyari sa buhay natin, even mga pagsubok. Kaya di ba doon sa kanta natin, even yung mga problema, yung mga pagsubok, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi lang po yung mga biyaya ang ginagamit niya para i-mold tayo sa image ni Jesus. Most of the time, and I thank God for this, yung mga pagsubok sa buhay talaga, yung nagmo-mold sa atin para lumapit lalo sa Kanya, umasa sa Kanya. Pero overall, whether blessing man po ito or mga pagsubok, ginagamit yan po ng Lord para maipakita natin na the old has gone, the new has come. Ginagamit po ito ng Panginoon para makita natin that we are now a new creation because of our Lord Jesus Christ. Nailagay ko po itong picture na to kasi membership class po natin starting mamaya by 9 a.m. po. So yung membership class natin, alam ko po, is magkakaroon ng baptism eventually. And then alala ko na, nung dati hindi ko naunawaan yung baptism. Baptism is when you bumaba, nilubog po tayo. It's a symbolism, publicly, pag-angat natin, we are now a new creation. Hindi ko po sinasabi na kailangan po natin magpabaptize para maging new creation natin. It's a public declaration. Pero in reality po, on that day, on that time, that we surrendered our life to Jesus, we are a new creation. We are a new creation on that day, on that time, that by the grace of God, we surrendered our life to Jesus. Maring hindi pa natin siya masyado nagigets kasi may mga tinatabas pa si Lord sa atin. Parte po yan ng proseso. Ang mahalaga lang po, wag po tayong mahiyang lumapit po sa Panginoon. He is the God, He is a faithful God. So, dito po sa Feast of Unleavened Bread, may specific pong instruction po ang Panginoon. Una po, 7 days po silang kakain. So, and sabi po dito, it illustrates na gagawin po nila to upon the blood deliverance of the Passover. After po nung Passover, yung niligtas po sila dahil sa blood ng lamb, ano pong ginawa nila? Nagkaroon sila ng Feast of Unleavened Bread. Ano pong ino-illustrate po nito? Ibig sabihin po, makakalakad lang po tayo ng may purity, may kababaang loob, may holiness before the Lord sa pamamagitan po ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po di ba tayo, bakit po tayo, iba po yung perspective natin, the Old Testament saints, they are looking excited, anticipating the coming of the Messiah. Tayo po, dumating na po yung Messiah, and now we are anticipating the coming of our Lord and Savior. Pero nasa gitna po nun, yung ginawa po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero lahat po tayo, whether Old Testament saint ka or New Testament saint ka, nakatingin po tayo kay Jesus sa ginawa niya po as the Passover Lamb. Ito pa pong maganda dito. Ang sabi po ng Lord, on the 7th day, so 7 days po silang kakain ng unleavened bread. So 7 days lang, yun lang, hindi pwede sila magpandesal, hindi sila pwede magpalaman ng pandekoko.
Nagugutom na. Di sila pwedeng kumain ng ibang tinapay. Di sila pwedeng mag-egg pie or anything. Ito lang yung kailangan nilang kainin for 7 days. And on the 7th day, they will have a feast. In other term, it's a party. Pinapakita po dito that a walk of purity in the Lord is a life filled with joy. Tagalog po, sa pagliligtas po natin sa Panginoon, alam niyo po ba, ang buhay ng Kristiyano, may mga Christians po kasi na ganito, dapat hindi ka nangiti. Dapat seryoso ka lang. Kasi yung purity mo, baka hindi nila makita. Di ba totoo yun? Ang buhay po ng Kristiyano, it's filled with joy. Because we have the good news of great joy that brings salvation to everyone who believes. Sino po yon? Si Jesus. Nakakatuwa nga po, nung last week po, meron pong bisita si Brother Miko, yung parents niya po. Ang sabi niya lang, and gusto ko po i-share sa inyo, because nakita niya po ito sa mga kapatiran. Sabi niya, alam mo, brother, kausap niya po si Brother Mike. Si Kuya Mike, sabi niya, dito sa church niyo, wala akong nakitang nakasimangot. Lahat ng mga tao, nakangiti, napaka-welcoming. Then napag-usapan po namin na, yung ano po talaga yon, yung gospel po ni Jesus, talaga magpapangiti sa'yo. Si mo, ikaw ay makasalanan, tayo ay makasalanan, banal yung Diyos, paparusahan dapat tayo sa kasalanan, pero pinatawad niya tayo. Sino pong hindi mapapangiti sa katotohanan po na yon? So yung buhay po natin, although may mga pagsubok, pero generally speaking, the joy of the Lord is in our life. Kaya nakakabangon po tayo eh. Nakakabalik po tayo, nakakalapit tayo sa Diyos. Nagiging masaya pa rin po ang buhay natin. Galaw po yun ng Diyos. Galaw po yun ng gospel ni Christ. So magpatuloy po tayo. In our second main point, matatapos na po tayo. Second main point po natin, it's about God leading the way out of Egypt. Ito po yung binasa po natin bago po tayo nag-pray. Bago po natin ito pag-usapan, gusto ko pong sabihin po sa inyo na ito pong nangyari na ito, parte rin po ito ng propesiya. May mababasa pa po tayo dito sa binasa natin na parte po ng propesiya. Mabasa po natin yan sa verse 19. Sabi po dyan, Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel solemnly swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones with you from here. Una po, naa-amaze ako. Ang galing nila sa pagpapasa ng mga instruction. Kasi po, ito po, Exodus 13 po ito. Patay na po si Joseph, sobrang tagal na. At ang dami na pong nangyari. Pero ito pong sinabi na to, nasa Genesis chapter 50 po yan. So Genesis 50 verse 24 to 25, bago po mamatay si Joseph, ito po yung sabi, and Joseph said to his brothers, I am about to die. Pero ang sabi po ni Joseph, by the prophecy, binigyan siya ng propesiya, ng vision ng Panginoon, or maybe in the dreams, because Joseph the dreamer, sabi niya, mamamatay na ako, huwag kayong mag-alala mga kapatid, God will visit you and bring you up out of this land to the land that is swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph made the sons of Israel, ito po yung binasa natin, saying, God will surely visit you and shall carry up my bones from here. Grabe po ang Panginoon. Lahat ng sinabi niya, lalo ko yung message po ni Brother Jim, napakagandang message last Sunday, the faithful, redeeming God. Truly, He is faithful. Genesis 50 pa lang, sinabi na ng Lord kay Joseph, naaalisin ko kayo sa Egypt. Aalisin ko kayo sa Egypt. Bibisitahin kayo ng Diyos. Sasamahan kayo ng Diyos. At nangyari nga po ito. What a faithful God to His promise. Palapan nga po natin ang Panginoon. Yan po yung ginawa ko talaga. Lord, grabe yung faithfulness mo sa promise mo. Genesis 50 pa lang ito. We are now in Exodus chapter 13. Ilang years na po yung lumipas? 430 years po sila inalipin bago sila umalis ng Ehipto. And bago pa po yun, prior to this pa itong kamatayan po ni Joseph. So ibig sabihin po mga kapatid, wait lang talaga tayo. Kapag kalooban po ng Lord, mainipin po tayo by nature. Lahat po tayo. Mainipin po tayo by nature. Hindi ka sa atin pagiging pasensyoso, but the grace of God teaches us today na wait lang tayo. He's a faithful God to His promise. Tuloy po tayo. How God led them on Egypt po. Paano po inalis ng Lord? So alam po natin, this is a prophecy fulfilled.
Umalis po sila sa Egypt dahil ito'y pinangako ng Diyos. Hindi lang nga po kay Joseph even pa po sa panahon ni Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, you will be a nation. Wala ka pang anak, but you will be a nation. And ngayon, unti-unti pong binibuild ng Diyos ang bayan ng Israel na pinangako niya po kay Abraham. So verse 17 to 18, ito po yung nangyari. When Pharaoh finally let the people go, umalis na sila, ito po yung ginawa ng Diyos. God did not lead them along the main road that runs through the Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. Pause po muna tayo doon. Sabi po dyan, hindi po sila pinadaan sa mas maikling daan. Ang sabi po, bakit daw po? Dahil ba gusto ng Diyos, trip ng Lord? Hindi po. Kasi ang sabi dito, they might change their mind and return to Egypt if they are faced with a battle. Totoo po yun. Kasi hindi po sila mandirigma. Sila po yung mga shepherd. Siguro yung iba po sa kanila, mga nagtatrabaho, pero hindi po military. Military yung kanilang trabaho. More on na laborer po sila sa Egypt. So sabi ng Diyos, dahil all-knowing ang Diyos, ay, hindi to pwedeng dumaretso agad sa shortest route. Ang dami doon mga mandirigma. Mamamatay to agad to mga to. So ikot tayo, punta tayo sa Red Sea hanggang makarating tayo doon sa Promised Land. Yun po yung ginawa po ng Lord. Tapos sabihin nyo, hindi, si Lord judgmental lang kasi malay naman natin, lalaban sila. Di ba? Isipin mo, 1.2 million yun o 600,000 men. Lalaban yun ng suntukan. Di ba? Kahit wala silang armas. Pero actually po, Exodus chapter 14 pa lang, mababasa natin, nangyari po ito. Ito po yun. Let me just use the verse 12. Sabi po dyan, sabi niya, ng Israelita kay Moses, di ba sinabi namin sa'yo, na nandun pa kami sa Egypt, pabayaan mo kami. Hayaan mo kami maging alipin ng Ehipto. At ang sabi nila, mas okay pang maging alipin kami sa Egypt kaysa mamatay kami sa wilderness. Anong sabi po ng Diyos? Magbabago isip nito kapag may gera. Ano po ba nangyari nito? Hinahabol na po sila ng chariots ni Pharaoh. Tapat po talaga ang Diyos at totoo siya sa kanyang salita. Kaya whenever God is rebuking us, correcting us by the word, dapat po talaga magpatama tayo Lord, totoo to. Lord, hindi mo lang to trip lang. Totoo talaga to. Ako talaga to. Because God is faithful. So sabi dito, didn't we tell you? So anong ginawa po ng Diyos? Malapit na po tayong matapos sa ating study. Sabi po ng Diyos, God led them, pinaround about po sila in the wilderness toward the Red Sea. Pero ang ginawa po ng Diyos, hindi po sila binigyan ng Google Map pin. Panahon po siguro natin, di ba, pag punta po tayo dun sa Copos Retreat, ano po yung Google Map pin para makapunta kami? Hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. At alahanin po natin as we read this, kung paano tayo ginagabayan ng Diyos araw-araw. Sabi dito, the Lord went ahead of them. He guided them through the day with a pillar of cloud and provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or by night. And the Lord did not remove the pillar of cloud or fire from its place in front of the people. Tatlong bagay po yung mabasa natin dyan. The Lord went ahead of them. Sabi mga kapatid, maaring nandito tayo sa present, pero yung future natin, it is now secured. Even the eternal life that we have, most especially the eternal life that we have. That's why you should not be bothered about, Lord, talaga po bang meron kang nilaan para sa akin? Because the Lord is always wending ahead of us. Bago nga po nangyari yung mga nangyari sa atin ngayon, nandun na po ang Lord. Lagi niya tayong sinasamahan. Lagi siyang nauuna actually to guide us. Pangalawa po, the Lord guided them. Ang Panginoon po, kung magpapag-guide tayo sa Kanya, makikita talaga natin how amazing our Lord is. Pwede naman pong gawin na lang ni Lord, angels na lang. Angels, gabayan niyo tong mga Israelita. No. Because God is a very personal God. Siya mismo ang gumabay sa kanila. And God is a personal God sa atin. Ginagabayan niya tayo araw-araw. At ito po yung huli. The Lord did not leave them nor forsake them. Hindi po sila iniwanan ng Diyos. What a faithful and loving God. So sa pagtatapos po, what can we learn from Exodus 13 in summary? Una po, those who are redeemed by God, who are redeemed by the Passover love, belong to God. The Israelites belong to God. They consecrated. There are people in the Israel that belongs to God. At tayo pong mga binigyan ng Lord ng pagkakataon na pinili niya before the foundation of the world. He made a way for us to be right with Him through the life and death and resurrection of Jesus.
We belong to Jesus. And it's because of the Passover Lamb. Siya po yun, the best and the ultimate and the perfect and the one only Passover Lamb who takes away our sin. Pangalawa po, those who are redeemed by the Passover Lamb is being sanctified by God. The unleavened bread shows us po na meron po talagang old life na inalis po ang Lord, inalis sila ng Lord sa old life, and the new has come. The old has gone, the new has come. The unleavened bread symbolizes self-denial and repentance, and not by our own effort, but because of the mercy of God. God made us alive in Christ, and now we can come to Christ because of Jesus Christ. At hindi po nag-end dun si Lord. Hindi sinabi na, okay, niligtas na kita, tapos na ako sa iyo, iiwanan na kita, bahala ka na. Ano pong ginawa ng Lord? He gave us the Holy Spirit para baguhin po tayo araw-araw. Lahat po ng mga inaalaw niya, parte po yan ng sanctification natin, pagpapabanal po ng Diyos sa atin. Pero ito po yung confidence natin. Hindi confidence natin na magiging banal ako dahil mabait ako. Kundi ang confidence natin because God is faithful. He who began a good work in us will bring it to completion. Tayo po, nagsisimula tayo minsan, hindi natin tinatapos. Pero ang Diyos, whenever He started something, paggaganapin niya po ito until the day of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabihin niyo nga po sa tabi niyo, hindi pa tapos ang Lord sa iyo. Sabihin rin po natin sa sarili natin, Lord, hindi ka pa tapos sa akin. Yun po yung katotohanan. Habang nandito po tayo, meron pong paggalawang Diyos. And last but not the least, those who are redeemed by the Passover Lamb will never be forsaken by God. The pillar of cloud and the pillar of fire never lead them, never leave them. Deuteronomy 31 verse 8, ito po yung sabi ng Panginoon, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. The Lord goes ahead of us. The Lord guides us. The Lord will not leave us nor forsake us. Dito po ako magtatapos. Ano po yung response po natin? Sabi po dito, lyrics po ito sa All Things ng Sovereign Grace Music. Napakaganda po nun. Sabi po nun sa lyrics, Lord, I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promise. All things for your glory and my good. Nakita po natin yan dito sa mga Israelita. At nakita rin po natin yan ngayon sa bawat buhay po natin. God is working. He will accomplish what He promised. And it's not for our glory. It's for His glory and for our good. Manalangin po tayo. Lord, we just want to thank you, Lord God, for everything you promised, Lord God, from your word. Lord, thank you, Lord God, for teaching us to believe your word. This is your word, Lord God. Lord, we also ask forgiveness. There are a lot of times in our life na, Lord, kine-question ka namin why you're allowing things, Panginoon, na feeling po namin pinabayaan niyo po kami. But Lord, that will never happen because you always goes before us. You always guide us. And you never leave us nor forsake us. Even noong mga panahon, Lord, na malayo pa po kami sa inyo, wala kaming pakialam sa inyo, wala kaming alam, Lord God, kundi magpasaway at magrebelde sa inyo. But you chose us even before the foundation of the world. What a faithful, amazing Savior that we have. Thank you, Jesus, for your word. Kayo po, Lord, patuloy na mangusap po sa amin. Illuminate your word in our hearts. And Lord God, may your word, Lord God, encourage us, but at the same time, Panginoon, lead us to repentance, Lord God, of the things, Panginoon, na hindi po namin sinusunod, Panginoon. Salamat po, Lord God. May your name alone be glorified, Lord God, in our first worship service. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po.